Tila may mga gusto nang mag-take over sa mga kinanselang government contracts ni bilyonaryo Congressman Leandro Leviste. Tuloy din daw ang pag-dispose ng power sector assets ng gobyerno sa private sector. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Nakausap na ng Department of Energy ang ilang local at foreign investors para i-take over ang energy contracts na tinerminate ng pamahalaan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ia-anunsyo niya ngayong buwan ang ilang malalaking renewable energy investments na papalit sa mga kinanselang kontrata ng DOE, tulad ng 33 contracts na dating naka-award sa Solar Philippines ni Batangas Representative Leandro Leviste. Marami pong gusto. Marami po. I can't say kasi kailangan nila mag-submit pa ng compliance nila ng papers. Domestic and international. Yes, domestic and international. Maraming gustong mag-invest sa Philippines. Ayon kay Garin, tuloy pa rin ang paghabol nila sa mga delinquent na contractor tulad ng Solar Philippines na pinagbabayad ng DOE ng 24 billion pesos na penalties bunsod ng undelivered na mga kontrata. Dagdag pa ni Garin, sa energy sector ang isa sa pinakamalalaking investments na pumapasok sa bansa ngayong taon tulad ng investments sa solar at wind energy. Philippines is one of the most attractive countries for investments. Pinakamalaki po ang DOE sa investments sa BOI. We're 90% of the investments in the Philippines, and we have maintained the credibility and transparency of the policies that we make. Kaya talagang ang dami po talagang gusto talagang pumasok sa Pilipinas. Siniguro rin ng Energy Department na kahit tuloy ang privatization sa mga asset ng NAPOCOR sa pamamagitan ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSALM, masusi umanong babantayan ng Energy Regulatory Commission ang power generators at distributors upang hindi sumirit ang presyo ng kuryente sa merkado. Ayon kay PSALM President Dennis de la Serna, target nilang mai-rehabilitate ng pribadong sektor ang Agus Pulangi Hydropower Complex sa Mindanao sa susunod na taon. The next big thing for PSAM really is Agus and Pulangi. I think somebody was asking me about that. Again, the fast track timeline would be targeting next year. But not necessarily a privatization, right? We call the Agus and Pulangi an asset rehabilitation or asset management plan. There will be no transfer of ownership for Agus and Pulangi. Matagal nang napabayaan ang nasabing planta sa Mindanao, kaya mas mababa pa sa 1,000 megawatt capacity ang napoproduce nitong kuryente na siya ring sanhi ng power issues sa rehiyon. Ipinagbabawal kasi ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA ang privatization ng nasabing planta. Pero naniniwala si Aboitiz Equity Ventures at bilyonaryo Sabin Aboitiz na ang pagsasapribado ng nasabing power facility ay malaki ang maitutulong na maisaayos ang electric situation sa Mindanao. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.